Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sama dito sa susunod na video na. Ayun na nga, ito na nga ho nga ba sinasabi natin. Meron ho atang susunod dito kay Sendanya at dito kay Richard Hidarian. Mamaya na ho natin yan. Ito ho muna, ito mainit ngayon sa social media. Ito yung talagang ika nga pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Itong balita ng mga nawawalang mga sugarol. Base ho, sa pinaka-latest report ng Tribune, yun daw mga natagpo ang buto-buto, yung pangbulalo dyan sa Taal. Taal bones, useless, no DNA found. Anak ng tokway, tayo dyan. Nagpakapagod itong si Boying Remulla, maya't maya yung press briefing niya, press con niya, interview niya sa media. Tapos yan lang ang magiging resulta. Anong nangyari? Yan ba ang dahilan kung bakit yung nakikitahang gawing state witness ngayon ano na rin siya? Ngayon suspect na rin. Yan si alias Totoy. Yan ang sinasabi ho natin, di ba? Alias Totoy, kumusta na? Balita ko yung mga gustong tumulong sa'yo, sila na ata magpapakulong sa'yo ngayon. Yung sinasabi ko sa'yo. Kumbaga, nabait ka. Teka lang. Nabait ka, Brad. Nakuha ka doon sa mga bulaklak na pananalita ng mga opisyal ng administrasyon. Mga manloloko yan. Naniwala naman si alias Totoy. Sabi sa kanya yung high-ranking official ng Marcos administrator. Sige, ilabas mo lahat ng pwede mong ilabas. Umamin na yung isa sa mga tauhan niya kasangkot daw di umano dyan sa pagkawala ng mga nawawalang sugarol na yan. Ngayon, siyempre, pagkatauhan mo yun, alangan naman ikaw, hindi mapupunta sa'yo, di ba? Ngayon, may alam ka din. Hindi natin pwede sabihin, you're not the most guilty, ika nga. May pananagutan ka dito, marami ka nang ilinabas, kumbaga, yung si Atong Ang, di nagsasalita Ikaw, sinindihan mo sarili mo, nagpunta ka sa bahay ng mga buitre at mga ahas. Ngayon, yan ang napala mo. Hindi mapagkakatiwalaan yan. Ang administrasyon na to, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang cabinet secretary, walang mapagkakatiwalaan dyan. Papunta sa DOJ, lahat, tourism, walang kwenta ho mga kababayan. Kunyari may nalalaman kayo, itago nyo na lang yan. Bandang uli, kagaya ng ating nanostra, yaang si alias Totoy, malamang sa malamang, mauna pang makulong yan kay Atong Ang. Pustahan tayo. Eto na nga mga kababayan, siyempre alangan naman magpatalo. Di ba? Alangan naman magpatalo. Siyempre, alangan namang sabi ganito ni Bonch. Anak ng tokwa, yari tayo dun sa Taal tapos nang sisiran dun. Kailangan may DNA. At meron na. DNA profiles na extract mula sa mga butong nakuha sa Batangas. Natural, simenteryo yan Ang daming yan sa amin dito. Punta kayo dito. Maraming buto dito. Hukain nyo lahat. I-DNA natin lahat. Anak ng tokwa. Iniyayabang ho nila na meron daw DNA na na-extract sa mga buto-buto diyan sa Batangas Cemetery. Cemeteryo. Ngayon, ano bago? Nakuha nyo sa cemetery yung buto. Ngayon, meron kayo na-show. Ganito na lang. Hindi pwede. Kahit sabihin natin merong na-extract na DNA dyan,
hindi mapagkakatiwalaan tong administrasyon na to eh. Para sa mga biktima nitong mga nawawalang sabungero na to, pahinga na ho kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, kung sa susunod na administrasyon magkakaroon ng tama at talagang hindi kargado ng politika ng pag-iimbestiga dyan sa mga nawawala na kamag-anak nyo, yun ho, dun ho kayo sumandig, ika nga, yun hong tayuan ninyo. Pero dito, nako, bababuyin lang ho yung pagkawala ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi ho tayo naniniwala na itong administrasyon na to ay makakapagbigay linaw sa anumang issue na nangyayari ngayon sa ating bansa. Hair follicle test nga ho, hindi ho sila makakana eh. Hahanapin pa nila yung mga nawawala niyong kamag-anak. Malabo ho yung mga kababayan. Heto na nga ho mga kababayan, rekta na ho tayo kay Sendanya para sa mga kababayan nating nawawala yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang aking pakiusap, hintay lang ho ng konti. Mabibigyan din ho ng hustisya. Ngayon, kung yung mga nakakaladkad na pangalan, lilitaw ulit sa susunod na investigasyon sa administrasyon nitong si Vice President Sara Duterte, ni President Sara Duterte, doon ho talaga makakamtan nyo ang tunay na hustisya. Eto, rekta ho tayo dito kay DJ Chacha. Bago tayo magpunta dito kay Sindanya. Mamakaya ka na Sindanya ha. Dito muna ako kay DJ Chacha. Game. General ng Alliance of Health Workers tungkol pa rin po dito sa zero balance billing ng DOH hospitals at maging doon sa naging pahayag po nila sa katatapos lamang na SONA ng Pangulong Marcos Jr. Ma'am Christy Dongines, magandang umaga po. Yes, good morning po. Good morning sa lahat po nakikinig po sa atin ngayon. Salamat po sa oras ngayong umaga, ma'am. Diretso tayo agad dito po sa naging pahayag ninyo sa katatapos lamang na SONA ng Pangulo. Ano po itong binabanggit ninyo na budol dito sa naging pahayag sa health agenda ni Pangulong Marcos Jr. last SONA? Alin po dong part sa mga nasabi niya? Yung sinasabi niyo pong budol? Okay. So yung sinasabi po nating budol, kasi ang sinasabi po niyang no balance billing po. Na sinasabi po na wala na pong babayaran pag ikaw po ay napunta sa hospital, nagpagamot. Na ang pinaka po kasi natin diyan, bakit kailangan, at ang sinabi niya po, bakit kailangan bahala na ang PhilHealth. Ang ibig sabihin lang po kasi niya nang pagka nagkaroon ka po, ang sinasabi niya pong no balance billing po, kailangan isa ka munang miyembro ng PhilHealth. Pagka ikaw naging miyembro na ng PhilHealth, hindi ibig sabihin na automatic maging no balance billing ka po. Kasi may categorization pa po yun. Sa ngayon po, pinapractice pa rin po yan na kailangan makategorize ka muna. Marami po kasing categorization po yun. Ngayon, kung ikaw po ay pasok doon sa categorization po na parang indigency siya, ang dating, ibig sabihin po nun, wala kang babayaran paglabas mo. Pero kung upon the interview, kasi may mga interview pa po yun, may mga requirements pa po silang hinahanap sa inyo. Ngayon, pagkatapos may interview, kung ikaw po hindi qualified po doon sa category po na yun, ay magbabayad ka pa rin po naman, may babayaran ka pa rin naman. Hindi po siya libre. So ayun, at least malinaw po no, Miss Christy. So on the ground, hindi po totoo na zero billing agad kasi marami pang pagdadaanan talaga yung isang pasyente na assessment. Yes po, marami po. Mahabang pila, pagdating mo sa dulo, hindi mo alam, may slip na ibibigay. Ito po yung mga kailangan i-comply mo para maging member ka ng PhilHealth. Tapos i-interviewin ka pa, ganito, ganyan. Paano naman po kung hindi mo dala yung mga requirements na hinihingi nila? Like for example lang, kailangan mo pala ng original copy from the PSA, certified from the PSA na birth certificate. Kung wala kang hawak po nun, babalik ka ulit. Tatanggal ka sa pila, babalik ka, pupunta ka sa PSA, maghahanap ka na naman ng pera, pambayad doon sa birth certificate mo. Hindi naman po libre ang birth certificate sa PSA. May bayad din po. Ibig sabihin talagang budol yan. Anak ng Petrang Karabata, yan ang nga ba sinasabi natin Mag-ingat po kayo sa pambubudol nitong administrasyon na to. 5,500 flood control versus zero billing. Sino ko kaya magwawagi sa to? Yari na naman si Bangag dito. Tawa. Madam, Ma'am, para lang din sa kaalaman ng lahat, kayo po ay parte nga ng Alliance of Health Workers. Kayo po ba ay nurse or doktor? Para lang po. Yes po. Nurse po, isang registered nurse. Registered nurse yan registered nurse yan. Hindi ho yan Talyanista o sa Imada Vlogger. Okay? Ano yan? Nurse. Registered nurse.
health worker. Hindi, ay, alam ko na gagawin ng administrasyon na to niyan dito kay Ate Christy. Ang gagawin nila, gigipitin nila ang ali. Di ba? Madam, mabuhay ho kayo. Kung ano man ang magiging sitwasyon nyo pagkatapos ng paglalahad nyo na yan, mag-ingat ho kayo dahil itong napakabingatibo ho ng administrasyon na to. Hindi ho sila pwedeng pagsabihan ng ganyan. Otherwise, pag-iinitan kayo ng kung saan man kayo nagtatrabaho, yung ginawa kay Ma'am Crisette, di ba? Dahil kinalaban niya si Tamba, ano nangyari, di ba? Pinag-initan siya. Ganyan din gagawin dito kay Ate Nurse. Isa rin po sa isa rin po sa nabanggit po ninyo dito po sa naging statement ninyo dito sa SONA ng Pangulo. Sinasabi niyo po yung kawalan ng sinseridad sa pagtugon sa matagal ng panawagan at pangako po para sa inyo pong mga health workers. Ano po exactly yung pangako na hanggang ngayon ay hindi pa po natutupad ng Pangulo? Yes po. Unahin po muna natin. Naghintay po tayo, nakinig po tayo sa SONA kasi inaasahan po natin na magbanggit man lang ng maganda o ikatutuwa ng mga health workers. Pero kahit isa po doon, hindi siya nagbanggit sa mga health workers po. Parang nabaliwala po kami, nabaliwala lahat ng hirap, nabaliwala lahat ng pagod namin na ginawa. So ang isa pong sinasabi po dahil wala siyang sinseridad na hindi niya pagtugon po, ang panawagan po natin, alam naman po ng lahat talaga po yun, na talagang kailangan po natin na nakabubuhay na sahod po. Mga benepisyo po na hanggang ngayon marami pa pong hindi nakakatanggap. At sapat po na at gusto po natin libre, komprehensibo po na serbisyong pangkalusugan para po sa atin, sa mga mamamayan po natin, lalo-lalo na po sa mga mahihirap nating mga kababayan. Tapos, isa pa po, ang pinapanawagan din po natin na dapat gawing regular ang mga kontraktual nating mga kasamahan. Okay. I get it now. Christy. Anyway, kung sinabi mong budol yang ano to, minsan nandiyan kayo sa administrasyon. Pag kay BP Sara, pag issue kay BP Sara, administrasyon kayo. Ngayon dahil patapos na administrasyon, pang-apat na SONA niya na to, pumipihit na kayo. Pero last year, hindi sasabihin ni Ate Christian. You know what I mean, right? You know what I mean. Alam nyo ibig ko sabihin. Alam nyo kung kanino nakaalyado yan. Na mga manggagawang pangkalusugan. Ayoko na. Tanggalin na po. Pare-pareho lang kayo. Wisit ka. Eto, dito na. Nag-aalit bigla no? Narinig niya lang yung walang masama doon sa mga panawagan niya. Yung tono lang, ng tabas lang ng dila niya. Tayo dito. Alam nyo namang yun eh. Kayo talaga, ito na mo. Sendan niya. I-quote mo si Pia Horsbach. In the words of Miss Universe 2015, Pia Horsbach, it's both an honor and a great responsibility. Isang napakalaking karangalan po ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros at Congresswoman Leila de Lima na tinatarget at hinaharas ng mga followers ni Pubuloy at saka ni Duterte. Anong hinaharas, tinatarget? Tauhan ni Duterte, taga-suporta ni Duterte. Si Tatay Digong nasa daig Netherlands. Kayo pa ang nahaharas sa lagay na yan. Ang kakapal naman ang kapal ng baliko mong bibig, Brad. Walang yaka. Kayo pa ang nahaharas sa lagay na yan. Yung sinusuportahan namin Vice Presidente, gusto nyo i-impeach. Kayo pa nahaharas sa lagay. Ang kapal ng mukha mo, Brad. Anak ng Pedro Carawan. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Di ba, yung Vice President namin gusto nyo tanggalin. Kayo sinampahan lamang ng indirect contempt. Diyan sa Korte Suprema, nag-iiyakan kayo. Nila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katiwalian, pangulibat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Lumang kwento na po ito. Wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan ng indirect contempt ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala namang respeto sa rule of law.
Manalamin po sila. Wala daw respeto. Hoy! Brad! Officer of the court yan. Anong walang respeto sa rule of law? Kami ang may respeto sa rule of law kasi sinusunod namin. Yung ika nga pinaka merong last shot call pagdating dyan sa ating saligang batas. Ika nga ang saligang batas, yan yung pinakamataas, ika nga, di ba? Ang huling mag-e-interpret niyan, ang huling message niyan, hindi kung sino-sino. Ang Korte Suprema. Kaya kami, nasa likod kami, nasa harap kami ng Korte Suprema dito sa isa na to. Hindi namin hahayaan ng mga nasa kadiliman, yung sympathizer ng mga makakaliwa, ang babalahura sa ating mga maestrado at Korte Suprema. Kung kayo na lang makikipagbalagbagang kami sa inyo, itutuwid natin yung mga baluktot nyong pag-iisip. Hindi baluktot na mukha. Ano yan? Matinding kailangan nyo para maituwid yan. Itutuwid natin yung mga baluktot, yung mga balikaw nyong pag-iisip. Walang niya kayo. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimpat sa kabanang bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Okay na, at peace ka na. Ikaw yan yung mga hindi pala kumpleto na panood natin kagabi. Ayun na nga mga kababayan, kasunod ho ng pagsasalita na yan itong si Sindanya. Eto na si Attorney Yes Yo Topacio. Marami naghihintay dito dito kay ang tawag Mr. Sex Appeal. Ito, pakinggan nun natin si Mr. Sex Appeal. Padre Faura sa harap ng Supreme Court. Oh. Ayan, kasi ganito po yan. Humingi kami ng rally permit para sa harap ng Supreme Court. Opo. Kaya ko yan nangyari. Why? Okay naman sa City Hall ng Maynila. Ang tumutol yung Manila Police Department. Alam niyo ang reason? Hindi daw Freedom Park yung Padre Faura. Sabi ko, sana binasa nila yung Public Assembly Act. Ayun. Kaya nga humihingi ng permit, hindi Freedom Park. Ayun. Kung Freedom Park, di na kailangan ng permit. So, para hindi na lang namin kontrahin yung MPD, ay doon na lang kami sa Freedom Park nag-rally sa Liwasang Bonifacio bago i-file yung mga petisyon. Hindi naman namin masisisi. Hindi naman namin pwedeng pigilan. Yung mga kasamang nag-rally sumama rin doon. Sa Liwasang Bonifacio, gusto daw samahan kami mag-file ng petisyon. Wala namang masama ron. Ang dami nila. Alam nga namang isa kayo sa jeep, wala namang kaming sarili sasakyan. Naglakad na lang kami. Then, nagtipon-tipon kami sa harap ng Supreme Court habang nagpa-file, sila nasa labas, nasa loob kami habang nagpa-file ng petisyon. Hindi kami nag-rally. Naglakad lang kayo? Naglakad kami bago naghintay sila ron sa labas. Habang naghihintay sila ron, may mga sinabi silang pahayag. So, hindi po kami nag-violate. Hindi kami nag-rally. Nag-file lang kami. So, sinamahan nila kami. Di ba? Noted. Okay. Anyway, ang dami nang reaksyon sa SONA, Ma'am Jubes. Pero ano ba yung sinasabi mo kanina? Yung isang congressman. Hindi, ako lang naman, sarili ko lang to, attorney. Although, matagal ko nang di nakikita si Congressman Briones, Nick Briones. Pero ang akin lang, yung bang tumingin ng game. Let's say, sabihin na natin sugal yun. Pero nasa cellphone natin Hindi natin maiiwasan na tumingin, di ba? At saka hindi ko siya nasisisi, ha? Mali ba yun? Hindi, para sa akin hindi. Kasi diba? napaka-boring nung SONA Yun lang. Hindi. Alam mo, buti na lang, hindi porn yung tinignan niya. Mas lalong grabe. I-fact check mo ko, ha? May isang miyembro ng parliament sa Indonesia. Na telephoto lens siya habang nagsesesyon yung parliament. Nanonood siya ng porn. Grabe. Sa kanyang telepono. Sa sobrang hiya niya, nag-resign siya. Ito naman, hindi naman kailangang mag-resign si Congressman Briones. Hindi naman porn. At saka sabi naman niya, hindi naman daw siya tumaya. Na curious lang. Yun. Pero attorney, dapat pakiusapan natin yung mga telecommunication. If ever na bawal yun, tanggalin nila yun sa cellphone natin. Hindi nga bawal hindi pala bawal tanggalin, di ba? Permitted ng PAGCOR. Yan nga ang sinasabi nila. Dapat tanggalin na yan kasi accessible
to everyone. O, ayun pala eh. Bakit minamasama ng iba? Diba? Ewan ko. Ayun. Kung hindi maganda yon, di gawin yung interesting yung SONA para hindi na manood ng sabong. Ayun. Di ba? Manood na lang ng SONA. Tama daw. Di ba? Oo. Hindi, ang sa akin lang naman sana sir, bigyan ng freedom yung mga tao kung saan nila gustong manood. Kung sa ayaw makinig ng SONA, ano magagawa natin? Ayun nga po. Oo. Boring daw eh. Boring. Pero Tony, sana hindi na lang siya pumunta. Pwede bang hindi siya pumunta doon? Congressman siya, di ba? Natatawa nga ako rito kay Linda Humilia Abalos. Unang-una pa daw na araw ng sesyon, hindi na ginagampanan ni Amy Marcos, ni Robin Padilla. Di ba may mga senador na hindi nanood ng SONA? Si Robin Padilla bilang protesta doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. Opo. Hindi na daw ginagawa nila ng mga senador ang trabaho nila. Ma'am, Maring Linda, hindi po trabaho ng legislator ang manood ng SONA. Yan po ay isang seremonya lamang na pwede mong puntahan, pwede mong hindi puntahan. If you want to. Oo, pag inanyayahan ka. Oo. But while it is a joint session of the House and the Senate at magre-report yung presidente, hindi po legislative ang nature niyan. Okay. Oo. So, hindi po kasama sa trabaho. Ang trabaho po, strictly speaking, ay mag-legislate. Ayun. Anyway, klaro yan. Okay. At saka congratulations, attorney. Bakit? Yung pagiging Anong nangyari? makulit mo, hindi talaga natanggal si, Ay, oo! Si Auntie Claire. Pagpasalamat tayo kay Pangulong Marcos. Bongbong Marcos. Junior. Congratulations. Oo, sapagkat diba? yung ating hinihiling na Natupad. huwag tanggalin Ayan. si Jose Claire Castro ay tinupad niya! Masaya naman ang PCO. Masaya diba? na naman ang taong bayan. Yes. Sa kabila ng lahat ng baha, at least pagka bumabaha, natatawa pa rin sila. Ayun. Oo, pag lumulusog sila sa baha, pwede silang manood sa YouTube, sa TikTok, makikita nila si Jose Castro, matatawa sila. Ayan. Oo, yan. Ibig sabihin, masaya lang. Yan. Pag nakita nila yung palikpik ni Jose Castro, ay matutuwa na sila. Oo. Bolero yun. Alin? Bolero. Yung ganon. Akala ko bolero si Claire Castro Ay, hindi eh. po. Bolero yung suot niya. Yun pala tawag ng bolero. Bolero. Kaya pala, bolero. Pag babae, bolero. Ayan, oo. Anyway, thank you, Thank you, Mr. President. Mr. President. Salamat. Yes. Natutuwa. Baka mag-rally Thank tuloy you. kami sa Malacanang. Dahil natuwa tayo. Oh, Huwag dahil na. natuwa tayo. Huwag na, sir. Pasalamat. Thank you, Mr. President. Ayan. Yan. Ay, may kanta sa Japanese Tuloy nga. ang ligaya. Ayan. Dapat ganito pag-aralan mo, attorney. Thank you for your kindness. Thank Ano you yun ba? for your tenderness. Akala ko ba, Japan, ba't English? Hindi. niloloko Version mo na ako hapon eh. yun. Kasi may nag-request attorney na yung pagpapasalamat, idaan na lang daw natin sa kanta. Yan. Akala ko yung may kanta doon, di ba? Yun lang ang alam kong kantang Japanese eh. Ano po? Yung tato ni Aramina dito too. Ano ba yun? Yung sa Voltus Kanta 5. ba ganon? meron. Hindi ko alam yan. Yung team ng Voltus 5. Ah, okay. Tato ni Aramina dito too. Paano yung kanta yun? Ang bira. Voltus 5 team. Anyway, speaking of trabaho ng legislator, hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Si Kiko Panghilinan at si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin ipunin ang tubig baha. Yan. Alam mo Ba bakit? yan? Ha? Sige, bakit po? Orokan eh. Oro. Plastic. Di ba? Orokan. Oo nga. Di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment, mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment, bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Natatandaan nyo Mahirap. yung ginawa
ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-give way si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power. Kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko, kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Kaya nangailangan sila mag-people power. Si extra-constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder. Ayun. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pang-aagaw ng poder via extra-constitutional means. Kaya yung mga nananawagan, Revgov, or mag-kudeta against President Marcos, ayoko po niyan. For the record, ayoko ng extra-constitutional. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Yung ayon sa saligang batas at ayon sa rule of law. Kasi lagi tayong rule of law. Kaya nga yun ang sinisigaw natin kahapon Diba? Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. That's Ayun, true. may mga ulalo Ito natatawa ako din sa mga kritiko ng Konstitusyon ng Supreme Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw ay Konstitusyon. Hindi ang legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang executive, ang Constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Kung sinasabi nyo ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan sa Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay hindi lamang judicial power. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo katulad ni Bam at saka ni Kiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Tito Soto, na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple ng gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa ininsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama! Ngunit, paulit-ulit na natin sinasabi, napakasimple lang naman, before you can, jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals plus ang impeachment court. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, Okay. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may alegasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay.
paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction. So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Okay. Yun Malinaw, po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Katulad siguro ni Tony Carpio, the feeling niya nasa Korte Suprema pa siya na dapat mamaig. Akalamin mo namang sabihin mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. Mr. Carpio, yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay yung si Aquino. Dahil ikaw ay out and out dilawan. Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. Ano Hindi sa nangyayari, batas. Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Mag-dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema. You were always on the losing side. Do not dictate to the Supreme Court. Bordering on contempt na yung ginagawa nyo Nako. Kung ano-anong criticism na. Pero nalungkot ako ha. Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi nga sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon Masakit ikaw bumili yun. ng timba Masakit yun, ng sir. timba at saka mga drum kay Bam Aquino. OMG. Kita mo ba naman ito, magpupush ka ng resolution from the Senate, sasabihin mo kung anong dapat gawin ng Supreme Court, hindi mo na ginalang yung separation of powers at saka yung pagkako-equal ng Supreme Court, ibe-pressure mo. Ano ba namang mentalidad ang mga ito? Kasi ang mga nalalagay sa Senado, yung walang yung mga walang statesmanship at saka senatorial temperament. Alam nyo kaya Senate yan, Senex ang root word niyan in Latin. Senex, parang senile, senior, may edad. Bakit may Senado noong panahon ng Roman times kung saan nagmula ang Senado? Kasi ang presumption, di ba, pag may edad ka na, may wisdom ka na. Hindi ka na mapusok. Mas malinaw ng pag-iisip mo. Kaso mo, may mga tao pala na tumanda nang walang pinagtandaan. Batangas, di ba? Oo. Yun ang nangyayari nito. Bakit mo impluensyahan ng Supreme Court? Gagamitin mo pa yung office mo as a senator para impluensyahan? Kung mag-disagree kayo, Ay nako, may sinasabi pa itong si Carpio. Sorry po, hindi na po kayo miyembro ng Supreme Court. So your opinion is only as good as the opinion of my driver or of my secretary or myself. And I disagree with you. Sasabihin pang hindi yung 1-year ban nag-a-apply. Palpak ang House. Ayaw sumagot sa Supreme Court. Mr. Justice Carpio, although you are free to give your opinion, wag kang magmamarunong na parang mas magaling ka pa sa Korte Suprema. Pangit po yun. Since nawala ka na sa posisyon. Wala na Oo. Ang ginagawa mo, you are undermining the very institution that you once served. Tama ba namang pangit? Ano yan? Hindi ko sinasabing pangit si Tony Carpio, ha? Hindi po sabihin yung ginagawa niya. Hindi, gwapo yun si Atty. Carpio. Naman, makisig, matangkad, di ba? Namit ko na. Matalino naman. Nakalimutan Kaya lang, I respectfully disagree. At ang naiinis ako dyan, bakit parang iniimpluwensyahan mo yung Korte Suprema?
sasabihin mo, ay hindi, dapat ganito yan, dapat ganon. Ayan. Medyo masyadong overbearing. Lalong maiinis sa'yo yung taong bayan pagka ganyan. Opo. Well, gusto ko rin i-congratulate, Atty.